Good day mga ka-good life. Today, ipakita ko po sa inyo ang simpleng pagpiprito ng tilapia. Ayan. So, samahan niyo po ako. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Tita B Trends. Yan, mga simpleng bagay lang po sa ating tahanan ang ating mga ginagawa. So, samahan niyo po ako sa pagpiprito ng tilapia. Okay, meron po ako dito. Ayun. Isang pirasong tilapia. Pero po ito ay kalahating kilo na din po ito. Ayan po. So ito po ay tatanggalan na po ng bituka at nakaliskisan na din po. Ito yung usual na nabibili natin sa palengke. Tinanggalan ng bituka, ng hasang at ng kaliskis. So wala na po siyang kaliskis. Pero dapat po ay lilinisin pa rin natin siya. Iba po yung nalinis natin na mabuti ang ating mga ginagawa o lalo na dito po sa tilapia. So gagawin po natin ay huhugasan natin muli ang ating tilapia. So paano po ba natin gagawin yan? Ito po. Ayan, may mga dugo-dugo pa po, diba? Ayan. So, linisan natin pong mabuti. Tanggalin po natin yung mga dugo-dugo. Tanggalin po natin yung mga dugo-dugo sa loob. Tapos dito po sa labas, linisan po natin mabuti. Ayan. So, nawala na po yung dulas niya. And then, yung loob po, di ba yung loob po ng tilapia ay meron siyang maitim. Pag pinutol niyo po kasi ito, makikita niyo meron siyang maitim. Pero ayaw ko pong putulin kasi gusto ko po yung buong tilapia. Pritong buong tilapia para kita ko yung ganda ng tilapia, ng isda, kapag ka naprito na. So, ayun, kadudukutin na lang po natin yung loob. Ayun. Tapos kalikalikutin lang po natin. Ayan. Ikot-ikutin po natin ang ating daliri hanggang sa pinakadulo, yung kayang abutin po ng ating daliri. Ayan. So, ano na po. Nalinis na po natin mabuti. At bukod po sa ron, hindi naman po saktong laging talagang linis na linis at natanggal yung mga kaliskis. So, kakayod-kayod din po natin siya ng kaunti. O, ayan po, may natira pa din po. Kasi pagka yung nakain natin yun, minsan nawawala yung sarap dahil meron kang nakagat na iba. Ayun. So, ito po may mga maliliit na kaliskis po dito. Atin pong tatanggalin. Ayan. Kaliskisan po natin. Kasi sa palengke po, hindi na po naman ito tinatanggal. Kayod-kayod din po natin ng konti. Ayan. So, hugasan na po natin muli. O, ayan po, tingnan niyo po. May mga kaliskis pa din. So, ayan po, nalinis na natin. Ngayon, lagyan po natin ng hiwa o gilit or score. I-score po natin para madali siyang maluto para pumapasok dun yung init sa score. And then, pag nilagyan po natin ng asin, ito po ay tatalab yung asin doon sa laman. So, isang hiwa na lang po ang gawin natin. Ayun. So, ayun na po. Medyo tumagos po hanggang doon sa kanyang pinaka spinal cord. So, ayun po. Ang gagawin natin, so patiktikin natin muna and then lalagyan po natin siya ng asin, paminta at kaunting bechin. Okay, maglagay po tayo ng kaunting asin. Ganito lang po, siguro mga 1/2 tablespoon. Ayan. Sasakto na po yan para sa lasa ng isang tilapia. So, lagyan din po natin ng paminta. And then,
Lagyan po natin ng isang patak ng bechin. Ay, kaunti lang po. Ayun, dalawa po pala. So, atin pong haluin. Ayan. And then, i-rub po natin sa skin. Okay, ito po. I-rub po natin. Ayan po. Okay, sa buong skin po, i-rub natin hanggang sa ulo. Tapos, may natira pong kaunting asin. Yun po yung ipapasok natin sa loob para tumalab ang lasa. Huwag niyo pong kadamihan sa loob kasi baka umalat. So, ayan po. Sa labas lang po. Ayan. So, atin nang i-rest po ito. Ayan. So, habang naka-rest po ito, tayo ay magpapainit ng mantika. So, buksan na po natin ang ating kalan. Ay, wait. Ayun. Buksan na po natin ang ating kalan. Ayun po. Painitin po natin. So, ayun po. Mainit na po yung ating kawali. Lagyan na po natin ng mantika. Meron po ako ditong pinagprituhan ng mantika. Used oil na po ito. Pero kanina lang po ito siya ginamit ko. Nagprito po. Nagmerienda po kasi kami ng siomay. Tama, prinitong siomay. So, yun, lagay din po natin para di naman sayang. Ayun. So, and then, haluin na po natin para malagyan ng mantika po yung gilid at hindi po manikit. Make sure po na dry ang inyong shansi or yung inyong spatula. Dahil pag ito pong shansi ay basa, magkaaway po ang mantika at saka ang tubig. Kaya, pag mainit po yan, magtatalsikan. So, make sure na tuyo po yung ating spatula. Kaya po dapat, ayun, yun natin tatandaan natin na huwag siyang matilamsik. Okay? Mainit na po. Umuusok na po ang ating kawali. Kaya atin na pong ilagay ang tilapia. So, tandaan, wag pong ibagsak ang anumang piprituhin natin. Wag ibagsak sa mantika. Dahan-dahan lang pong ilagay. Okay, unahin muna po natin ang ulo papunta sa buntot. So, pag binagsak po kasi natin, yung buntot nila, mahuli yung ulo, yung mantika po, tatalsik sa atin. So, kaya dapat mauna dito sa harap, tapos yung sa hulihan ang mahuhuli. Yung buntot ang mahuhuli para po hindi tayo matalsikan ng mantika. So, ayun na po. Habang nagpiprito po tayo, i-prepare po natin ang ating mga side dish na ilalagay natin sa ating prito. So, meron po ako dito, ang tawag dito, pipino. Tapos, meron po ako dito, kamatis, at meron pong sibuyas, and then, sili. Ayan po. Siling palay po ito. Ayan. Kinuha ko lang po dun sa aming garden. Marami pong nanghihingi sa aming garden. Yung sa tanim kong sili, isang puno lang po yun, pero marami nakikinata. Hanggang ngayon, naka-6-7 bunga na nga po yun. Okay pa naman siya. So, ayun, takpan natin ito at ating itabi. And then, hiwain na po natin ang ating mga
panahog. Hindi sa panahog, mga side dish at saka sausawan. Ayan po. Ayan. Balatan na po natin ang ating pipino. Ito po yung pinakamasarap gawin. Very enjoyable. Yung magbalak po ng pipino at saka carrot. Labanos. Ayan po. So, hindi naman po kinakailangang balat na balat siya kasi ito naman po pwede nga siyang kainin ng hindi na binabalatan. Since tayo po ay may kaunting kaartehan ng ating panlasa, kaya ayaw natin na may malalasahan tayong iba. So, hinahinaan na po natin kasi baka masunog. So, atin na pong hiwain ang ating pipino. So, ito po ang ating pipino. Slicing po natin siya ng medyo maninipis. Wait, hindi yata kita sa aking camera. Ayan. Hiwain po natin ng medyo maninipis. Ayan. Ayan, so i-arrange po natin. Okay, ayan po, na-arrange ko na po sa paligid para po diyan na lang natin papatong mamaya ang tilapia. Balik rin na po natin kasi medyo brown na po yung tilapia. Kukuha po tayo ng another spatula. Bali, 2 spatula po ang gagamitin ko. Kasi pag yung tong po yung ginamit ko, maliit lang po yung tong, ay baka maputol yung isda. Kaya po dapat ay 2 spatula. Wait lang. Patayong pot holder. Where is my pot holder? Ho. So, nanikit po yung gilid. Ano natin ng kaunting mantika. Para, ayun, natanggal na po. So, ganun lang po. Pagka dumidikit na po yung inyong mga piniprito, lalo na po sa isda, lagyan nyo lang po ng kaunting mantika yung gilid. Pag gano'n. Tatagilid nyo na. Ayun po. Nahihiwalay na po siya. Kusang nahiwalay na. And then, balik na rin na po natin. Dandahan. So, ayan. Ang ganda po ng pagka-prito natin. So, hinati ko lang po mamaya ito. Titimplahan ko po siya sa suka na may yung suka po lalagyan ng kaunting asukal, kaunting asin, at saka kaunting paminta. Medyo matamis-tamis po siya na maasim. So, yun po yung masarap na sausawan nito. Pabiyang din po natin siya. So, ngayon naman po, ang gagawin natin ay ito naman pong sausawan. So, ito po nahugasan ko na. And then, atin pong hihiwain siya. Tanggalin natin yung tawag dito, yung pinagkakabitan ng ng fruit. Ayan, tanggalin natin. And then, hiwain po natin ulit. Hindi ko na po sa inyo natatangkalan. Kasi po, baka mamaya malamis pa yung tangkalan. Ayun, pwede na pong hiwain. Ang pagganito lang sa ating daliri. Iwasan nyo lang po yung inyong daliri, baka po mapasama sa inyong piniprito.
So, ayun, natapos na po natin ang ating kamatis. So, ngayon naman po ang ating sibuyas. Tanggalin po natin ang Ay, ang pangit. Kawawa. Ang pangit po ng sibuyas. Kuha po tayo ng panibago. So, ayan po. Kuha po tayo ng panibagong sibuyas. Tanggalin po natin ang puno at saka ng dulo. I-check muna po natin ang ating pinipayos. Konti pa po. Para medyo konting brown pa. Kaya iwain na po natin ang ating sibuyas. So, hindi ko po siya inubos. Lagyan na natin sa ating kamatis. And then, ito pong ating sili. Ayan, 3 piraso po ng maliliit na sili. Ayan. Iwain din po natin. So, then ilagay po natin dito sa ating hiniwang sibuyas at saka kamatis. Tapos, lagyan na po natin ng kaunting toyo. Ayan pala. Meron pa po palang isa pang bawas na. May laman pa po. Ayan. Lagyan na po natin ng kaunting toyo. Ayan po. So, ayun. Tabi na po natin para sa usawan nyo na. At ito din po, pwede po itong ilagay natin doon sa may suka mamaya. Ayan. So, luto na po ang ating tilapia. So, patiktikin lang po natin para hindi masyadong manapita. So, ilagay na po natin ang ating masarap na pritong tilapia. Ayan. Atin muna pong patayin ang ating apoy. So, ayan na po ang ating tilapia. Okay, mayroon pong kasamang sausawan na kamatis, sibuyas, at sili. So, tara po, kain na para mamaya po ito. Wow, malapit na pong maggabi. So, thank you sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa pagluluto ng pritong tilapia. God bless you po. I love you all. Have a good life. Bye-bye. And please like, share, and subscribe my YouTube channel, Tita B Trends Chan. God bless you.